Susan, madalas kasanggana natin ang alaga natin mga hayop sa pagharap natin sa mga problema. Yan, di ba Kuya Kim, makita mo nga lang yung wala pang ginagawa para bang nakakalimutan mo na yung iniisip mo pag andyan yung mga pet mo, di ba? Ganyan-ganyan ang mga alagang ibon ng ating nakilala. Dahil sa bawat paglipad nito, para bang dinadagit ang problema sa buhay. Wow! Yan ang kwentong inalam ni Darlene Kai. Kung ang mga doktor ay medical tools ang ginagamit sa panggagamot, si Onard, mga ibon ang kanyang inihahanda para sa mga batang may sakit at nasa bahay ampunan. Dahil ang kanyang mga alagang ibon nagtatanghal ng bird tricks. Simula ako sa charity kasi nakita ko yung mga bata parang hindi sila makapag-mall. Then naisip ko, ako na lang ang pupunta sa kanila para mapasaya ko naman yung mga bata. Ang mga lovebird ni Onard na si Charity, Krista, Buddy, Cloud at Luna, caring-carry na dumaan sa mga obstacle course, mag-basketball, exercise at mag-impok. Ang ibon, bago natin alagaan, dapat inakay pa lang para humaba po yung bonding. Ang bonding na ito ang magiging daan para magkaroon ng tiwala at sumunod ang mga ibon sa kanya. Meron din siyang medium-sized birds gaya ng Indian ringneck at conure na bukod sa tricks ay friendly at perfect for picture taking. Self-taught si Onard pagdating sa pagtuturo ng bird tricks. Sumusunod sila doon sa syringe. Parang napansin ko na madaling turuan. Nag-aralan ko lang po siya, doon siya sumusunod kasi hinahabol niya yung pagkain. Reward system o pagbibigay ng pagkain sa ibon ang ginagawa niya para mapasunod ito. Pag ayaw po sumunod, baka po minsan busog na. Pag busog po ang ibon, hindi na po siya nasunod. Gumagamit din siya ng target colors sa pagtuturo ng tricks. Yung target color ko po ay pink, then ang aking uniform ay yellow. Inakay pa lang po sila, ito na yung ginagamit ko. Kaya kahit saan po ako makapunta, komportable sila sa ganitong kulay. Ang props na ginagamit ng mga ibon sa mga show ay ginawa lang ni Onard. Depende sa ibon kung gaano kabilis makuha ang trick. Dati po nagtitrain ako isang araw bago ko makuha, ngayon minuto na lang. Isa sa pinakamahirap na ginagawa ng mga ibon ay ang distance bird trick o yung mga ibon mula sa malayo. Dahil malayo talaga siya. Kumbaga pwedeng hindi bumalik yung ibon. May mga predator, pusa, yan, katulad po niya na iba't ibang klaseng ibon, pwede po silang habulin. Araw-araw ang training ng mga ibon ni Onard para hindi nila makalimutan ang mga trick na kanyang itinuturo. Binibigyan niya ang mga ito ng sapat na pahinga at vitamins para hindi mapagod o kaya manghina. Bawat isang ibon ko po, may sariling kulungan. Solo-solo po sila. Then para iwas po sa stress, Photographer si Onard. Pero kapag may naghanap ng performer sa mga birthday party o ibang okasyon, ready siya para sa mga bird show. 3,500 pesos ang singil ni Onard para sa 15 to 20 minutes na show. Pero libre ang bird show kapag magtatanghal sila sa mga batang may sakit o kaya sa mga bahay ampunan. naisipan ko na na ibigay na lang yung sa kanila yung kasiyahan kasi nga alam ko naman na lalo na yung mga homeless, yung mga bata, gusto ko mapasaya talaga sila. Wala raw katumbas na halaga ang nararamdamang tuwa ni Onard kapag nakakapagpasaya siya ng mga bata. Pag lalong sumasaya yung mga bata at mga magulang, dinadagdagan ko pa po ng oras yung aking bird show. Madalas ay alaga lang ang mga ibon gaya ng lovebirds. Yung aking pag-aalaga ng ibon, dati pet lang. Ngayon po, parte na ng pamilya ko. Kapag wala sila, parang wala ko sa kondisyon. Pero kaya rin itong maging daan para paliparin ang mga problema at lungkot ng mga batang pinapasaya ni Onard sa kanyang bird shows. Ako si Darlene Kai at yan ang kwentong dapat alam mo. Ay, ako, alam mo.